G, kapag ka may kausap kang misis na malungkot tapos palaging nagrereklamo o galit sa mister niya, G, ang bagay na dapat na ginagawa mo kung gusto mo na makapuntos dito sa babae na ito ay walang iba kundi, of course, una, maging kalmado ka. Dapat magmukha kang mature kausap dahil tandaan mo, ang babae na ito ay may asawa na. Meaning, of course, ang lalaki na inaasam-asam nito ay yung kabaligtaran ng mister niya, which is actually yung mas mature at mas makakasundo niya. Okay? So, una, dapat maging kalmado. Pangalawa, dapat magmukha kang mature. Well, actually, pagiging kalmado mo, magmumukha ka ng mature doon kahit paano. Pero gusto ko na yung body language mo, the way na magsalita ka, the way na umintindi ka ng conversation o magbigay ka ng idea mo, ay pang-mature na lalaki. Okay, dahil nga, yung asawa niya, ang tingin niya dyan ay beta male simp niya. Tandaan niyo, basta ang lalaki ay nakipagrelasyon o nag-commit sa isang babae, doon pa lang sa salita na yun, nag-commit sa isang babae, okay? Yung lalaki na yun ay automatic magiging beta male na kaagad, lalo na kung inasawa niya pa ito. Dahil nga binibigyan niya yung babae ng kapangyarihan na pwedeng kumontrol sa kanya. Okay? And also at the same time, wala yung mystery, tapos alam ng babae na siya yung may kailangan ng relationship na yan, hindi naman ikaw bilang lalaki, okay? Tapos ibinigay mo yan sa kanya, tapos nag-commit ka para lang kapalit ng ano niya. Okay? So, beta male simp, ang tingin niyo dyan, well, may explanation na ako dyan. Alam niyo naman ako ano yung in-explain ko tungkol dyan sa pagiging beta male simp ng mga lalaki na in a relationship o committed, lalo na itong mga mister. Okay? Hindi ko na masyado pang explain dito yung tungkol dyan. Pero yun nga, gaya ng sabi ko kanina, una, dapat kalmado ka para magmukha kang mature, okay? And also at the same time, you really have to look like you are, or make yourself look like you are a mature man, okay? Dahil nga, ang boyfriend o asawa nito ay immature na lalaki. Kaya nga nagre-reklamo siya, di ba? Ibig sabihin, walang game, walang alam sa female nature, di ba? Immature, walang walang alam sa diskarte, which is game nga, 'di ba? Kaya ganyan yung babae niya ngayon, nagrereklamo, umiiyak, okay? Tapos magiging ganun ka rin. Kaya kailangan maging kabaligtaran ka niya, okay? Dapat makita niya na mature ka, tapos makita niya nakakampi mo siya. Dapat marinig niya na nag-agree ka sa mga reklamo niya, tapos pag may sinabi siyang isang bagay, sabihin nating ipaalam mo sa kanya na ganun din yung thought mo. Okay, like for example, mga lalaki talaga, yung talaga, no, mga ibang mga lalaki talaga ngayon, walang mga pangarap sa buhay, tapos wala man lang mahabang patience, lagi na lang nangaaway ng mga babae, lagi na lang nananakit o sabihin natin na pumapatol. Okay, lagi na lang pumapatol sa mga babae, mga ibang lalaki ngayon. Mag-agree ka doon, okay? Dahil nga kung nagrereklamo siya tungkol sa mister niya, lalo na kung direkta tungkol sa mister niya, like for example, sinabi niya, mali naman siguro yung ganun, 'di ba? Yung pumapatol palagi sa emosyon ng isang babae yung mister mo, agreehan mo 'yon. Sabi mo sa kanya, oo, maling-mali talaga 'yon. Dahil ang mga tao lang na gumagawa niyan o lalaki lang na gumagawa niyan ay kundi bakla, yung mga lalaki na yung mga lalaki na parang babae, 'di ba? Dahil napaka-emotional para gawin 'yan, okay? Ganoon. Ganoon mo sasabihin 'yan. Kumbaga, mag-a-agree ka sa kung anong sasabihin niya, tapos ipapaalam mo sa kanya na yung idea na 'yon ay tama para sa iyo. Okay? Para makita niya na kung kami ng mister ko hindi kami magkaintindihan o hindi kami magkasundo, at least tayong dalawa nagkakasundo, di ba? Kumbaga, ikaw at least naniniwala ka sa vision ko, bagay na hindi magawa ng mister ko. Okay? So again, kabaligtaran ka ng mister niya, mature, smooth, di ba? Kalmado, di ba? Tapos confident, di ba? So kabaligtaran ng mister niya, tapos hindi pa siya na-validate, may mystery pa kayo. Tapos nung nagkwento siya tungkol sa mga reklamo niya sa mister niya, well, mas maganda to kung lalo na yung mga party, mga nakainom yung babae, o kaya ka-date mo siya, o kaya nasa isang party, yung nasa club, tapos nagkwento ng ganyan yung babae, nag-open up ng problema niya sa mister niya, okay? Tapos mature na mature yung dating mo, masculine na masculine yung frame mo, yung energy mo, di ba?
Tapos nagkwento nga siya tungkol dyan, tapos mag-a-agree ka, di ba? Na, tama ka naman talaga sa ganyan. Ako sa totoo lang, ayoko rin ng ganyan. Kung ako magiging babae, hindi ko rin gagawin yung ganyan. Sa totoo lang, mga ganyan, dapat nga yan, tinitigil mo na lang. Banggit-banggit ka ng mga ganong klaseng words. Okay, sabihin mo, talaga, palapatul pala yan sa asawa. So, ibig sabihin, lagi kayo nagbabangayan yan. Malamang, toxic na yan, di ba? Alam mo, pag pinagpatuloy mo yan, someday, maghihiwalay din naman kayo. Kaso ang problema, pagdating ng time na yon, mas matanda ka na, tapos mas mababa na yung value mo, o mag-iiba na yung itsura mo. So, papatagalin mo pa ba yan? Ganon, mga ganong klaseng salita. Okay? Bagay na actually fact. Di ba? Totoo naman yun. Hindi naman paninira yun. Totoo yun. Pag pinatagal mo pa yung relasyon mo o yung relationship ninyo ng ganyan kayo, then balang araw maghihiwalay din naman kayo, so sayang lang, di ba? Ba't hindi pa ngayon? Di ba? At isa pa, kung hindi nakakabuti sa yung lalaki, then hiwalay mo, lalo na kung wala naman kayong anak. No? Dito pala mga G, ito kung gusto nyo ng ganyan, ako, sinasabi ko sa inyo, delikado yan di ba? Yung kumuha ng mga misis, di ba? Well, ito shoutout din hindi lahat ng misis hindi lahat ng misis ibig sabihin, well, hindi ko na sabihin tong part na to kasi medyo baka madali pa tayo ng YouTube. Pero yun nga, gaya nga ng sinasabi ko sa inyo kanina, mag-ingat kayo dyan, okay, sa ganyang klaseng laro, yung may boyfriend o yung may mga mister na yan, okay, dahil mga beta male yan, tandaan nyo, mga emotional na lalaki yan. Pag nalaman nila na ginagawa niya sa mga buhay ang tingin nila dyan sa mga babae. Ako, babae ko, tingin ko babae lang. Silang tingin nila sa babae, buhay nila yan. Tandaan nyo, patay na patay ang mga, mga bugok na yan dyan sa babae nila na yan. Kaya nga pinakasalan, okay? Wala sa sariling kaisipan yan. Hindi nila alam yung batas tungkol sa marriage, tungkol sa, sa babae. Hindi nila alam yung vowsy, pero nagpakasal yan. Tandaan nyo, hindi gumagamit ng utak yan. Pag yan, na ulul dahil nalaman niyang inaano mo yung misis niya, maniwala ka sa akin, magwawala yan, okay? Kaya siguraduhin mo na alam mo yung ginagawa mo. Dahil tandaan nyo, kaya ako lang sinasagot itong mga tanong na katulad nito ay dahil gusto ko lang malaman ninyo kung ano nangyayari, and also at the same time gusto ko lang din kayong sagutin. At saka nangyayari talaga to, so totoo lang, low-key, kahit paano may pagka-sneak attack itong mga video ko na to. Dahil pinapaalam ko rin ito sa mga mister, di ba? Para malaman nila kung ano yung mga i-avoid nila. Okay, pero kung ayaw nila maniwala doon, at tingin nila, ginagawa ko lang itong video na to para lang di ba, ng mga misis, then nasa sa kanila yon. Okay, but again, gaya ng palagi ko sinasabi, delikado ito, hindi ito okay. Okay, so kung may mga plano kayong gawin to, o ginagawa nyo to ngayon, mag-ingat kayo. Okay, mag-ingat kayo. Ayoko, sa totoo lang, hindi ko gustong gawin ninyo ito. Pero, again, sasagutin ko lang yung mga tanong ninyo. And also, at the same time, gusto ko din malaman ng lahat na may flow ang marriage. Okay? Dahil syempre, hindi makikinig sa akin yung mga yan. Pag sinabi kong, ang ginawa kong video is, paano alagaan ang relationship para hindi mawala ang isang babae sa iyo. Di, syempre, sabihin ko, wag ikasal, di ba? O kaya, ganito gawin. Hindi makikinig yung mga yan Baka magalit pa sa akin yan kasi nga, married na sila, di ba? So, anong best way, di ba, to make noise para mapansin ka ng mga ganyang klaseng lalaki na wala sa sariling kaisipan nila, di ba? So, at least napapanood nila. Kung magalit man sila sa mga video na ginagawa kong ganito, problema na nila yon. Imbis na magpasalamat sila, di ba, na nangyayari naman talaga to, lalo na sa Rafi Tulfo in action, araw-araw to nangyayari, di ba? So, instead nga na magpasalamat sila sa ganyan, ang ginagawa pa nila is nag-hate pa sila. But, I don't give a F, di ba? Pero yun nga, gaya na sabi ko kanina, balik tayo sa video sa strategy. Okay? Also, gusto kong sabihin na pagka yung may mga pamilya, yung may anak na, pwedeng anuhin nyo na yun, skip nyo na yung mga ganon. Okay? Ayaw natin ng ganon, yung maninira ng pamilya. Pero yung mga kasal lang, may shota lang, bahala na kayo doon. Lalo na may shota okay ako doon. Okay? Pero mag-ingat pa rin kayo, beta male pa rin yun. Okay? Pero ako kahit paano, okay, wag lang masyado doon sa may kasal na tas may pamilya. Ako, okay sila, layuan mo na lang yun, okay? Pero, devil's advocate, kahit paano, mag-work pa rin to, kahit doon sa may mga anak na yun, okay? Pero, hindi ko gustong gawin nyo, pero mag-work to sa lahat ng mga misis. May anak o wala, okay? Buo yung pamilya nila o hindi, mag-work yun. Pero again, hindi ko gustong gawin ninyo, okay? Pero mag-work to for sure. Okay, so, yun nga, gaya na sabi ko kanina, mag-agree ka sa kanya, okay?
tapos maging mature ka kausap, tapos kapag kausap mo siya dito sa game na to, hindi katulad do sa mga unang game na tinuro ko sa inyo, kasi ito iba na to, di ba? Pero effective din yun, pareho lang sila, magkaiba lang ng style o strategy o makukuha nating emosyon o idea o sabihin nating makukuha nating resulta dito sa game na to. Dahil sa dati, like ko sinasabi sa inyo, na pagkatapos kang tanungin o pagkatapos mong sagutin yung tanong niya na kung magiging girlfriend mo ba siya o nakailang girlfriend ka na ba, okay? Pwede mong sabihin sa kanya na ang focus mo kasi is purpose mo at grind mo, yung self-improvement mo, di ba? Yung pangarap mo, yung ambisyon mo. Pwede mong sabihin yon doon sa game na yon. Okay? Pero dito sa game na to, ang tututukan naman natin is yung mga interest mo. Okay? Yung hobbies mo, yung mga exciting na gusto mong gawin sa buhay mo o ginagawa mo sa buhay mo. Dahil nga, itong babae na ito, tandaan nyo, yung asawa niya, boring na yan. Sobrang predictable. Paulit-ulit na yung ginagawa nila. Okay? Tandaan nyo, gusto ng babae ang wedding, hindi yung marriage, dahil yung marriage ay puro problema at sabihin natin may mga pagsubok, okay? Baga, hindi na siya ganun kasaya katulad ng wedding na may drama pa, di ba? So, yun lang gusto niya. So, ngayon sa moment na to, panigurado yung babae na iyan, ano na yan, kumbaga boring na yan, batong-bato na yan sa buhay na mayroon siya. Matter of fact, naiinggit na nga yan sa ibang mga may mag-asawa o couple dyan sa social media o sa paligid niya at lalong-lalo na doon sa mga celebrity. So, kung nagta-travel lagi yung mga kinakainggitan niya, tapos hindi sila nagta-travel ng mister niya at ginagawa lang siyang misis na tagapagsilbi lang, di ba? Hindi sila nagde-date. Then, batong-bato na yan. Gusto na talagang umalis niyan at maghanap ng iba. O yung babae na yan. Kaya, sa moment na ito, yung hindi ginagawa sa kanya ng mister niya, yun yung mga ikukwento mo. Okay, like for example, ikaw, anong mga hobbies mo? Nyari, tinanong kanya ng ganon, habang nag-uusap kayo. Pwede mo sabihin sa kanya na ako, mahilig akong mag-surf, okay? Tapos, minsan, nagba-bungee jumping ako, nagte-trekking kami, nag-hike kami, yan, mga ganong klaseng kwento. And also, may nga rin ako may plano din ako na next year makapag-Japan or pumasyal sa Japan. Okay, mag-mention ka ng ganon na may mga plano ka na gusto mong gawin sa susunod na taon o sa susunod na mga buwan para ma-imagine niya na, uy, ganito pala buhay nito, ganito pala mga ginagawa niya. Tapos next month or next year, aalis siya. Tapos sabi niya, naghahanap daw siya ng mga kasama. Diba? Na parang sabi mo, madalas nagtitrekking kami, nagsisurf din ako sa LU. Pero this 2026 or sa next year, ang plano ko is mag-Japan, tour sa Japan. Yun nga lang, wala pa akong kasama ngayon. Ang gusto ko sana makasama is isang babae. Pero sa ngayon, iniisip ko pa kung sino yung isasama ko. Ganun lang. Sabi mo, yun nga lang, sa ngayon, hindi ko pa alam kung sino yung isasama ko. Pero kung may isasama ako, syempre, yung gusto kong kasama is yung babae. Yung babae na makakasundo ko kausap. Sa moment na yun, nagkakasundo kayo sa pag-uusap. So, may imagine niya ngayon, sama ako dito, pupunta Japan next year, di ba? Well, di naman niya alam ko talagang pupunta ka. Pero, of course, tatrabahuhin ka na niyan. Baka sakaling maisama mo siya, di ba? And also pala, mga G, kaya gusto kong kalmado ang pakikipag-usap ninyo sa mga gantong klaseng babae. Dahil tandaan nyo, itong mga babae na ito, ang gusto nila sa affair ay yung tago. Okay, yung hindi malalaman, of course, yung secret lang. Okay, and para magkaroon siya ng confidence na talagang hindi ka madaldal, gusto niya makita kung mature ka, gusto niya makita kung kalmado ka, kontrolado ba emosyon nyo, o emosyon mo, okay? Dahil, syempre, iniisip niya, baka masira siya o may makaalam nun. So, may kita niya na mature ka at kalmado ka at kayang magtago ng sikreto, then, papasa ka na doon, okay? Tapos yun nga, so yun, kung talaga tutuloy mo yung Japan o yung plano mo, pero one thing is for sure, tatrabahuin ka na ng babae kasi may nakikita siya na pwedeng mangyari na makuha niya, na pwede rin makuha na ibang babae. So, may excited siyang kumumpit ngayon doon. Bagay na hindi nagagawa ng mister niya na sa kanya ngayon dahil nga mag-asawa na sila. So, wala siyang kinukumpit kasi panalo na siya doon. So, boring na yung relationship na yon. So, kung meron siyang isang bagay na ikukumpit niya, which is actually yung trip to Japan o yung pagiging lalaki kanya o yung magiging lalaki kanya someday at alam nga niya na may iba siyang kalaban doon, then of course, mas lalo niyang gagalingan this time. Kasi nga again, ang mga babae ay competitive sa paghahanap o pakikipaglaban sa pagkakaroon ng mate. Okay? So, kung alam niya na may ibang kakompetensya siya, then of course, magiging pre-selected ka doon.
magkaka-social proof ka na o may katunayan ka na may ibang babae nagkaagusto sa iyo. Tapos at the same time, alam niya na kandidato rin yun, na pwede rin makuha ng mga babae na yun, yung mga bagay na pwede niya makuha sa iyo. So ngayon, dahil boring yung relasyon na mayroon siya at yung relasyon na mayroon ka o yung connection na mayroon siya sa iyo ay exciting at napaka-exciting mong tao, tapos mas okay ka dun sa mister niya pagdating sa emosyon, dahil mister niya, syempre nag-aaway sila. Tapos nag-agree ka pa sa ibang mga sinasabi niya, nagkakasundo kayo, tapos mature ka pa kausap, mature kang tao, then alam mo na kung saan papunta yon someday. Pero of course, meron na akong video dyan, paano mo isi-set yung date, paano mangyayari yung mga dapat gawin, paano ipasa yung sheet test, anong ugali ng mga gantong klaseng babae, okay? Pero sa ngayon, ito yung mga bagay lang na gusto kong malaman muna ninyo, okay? Ano yung mga bagay na pwede ninyong gawin habang kausap ninyo yung gantong klaseng babae na nagrereklamo tungkol sa mister niya. Okay? Well, kung hindi niya umpisan na magreklamo ka agad, pwede mo i-open up yun. Lalo na kung nasa inuman kayo, nasa party kayo, tapos umiinom yan, maglalabas yan ng sama ng loob. Magiging totoo yan. Dahil walang misis na hindi, na tunay na masaya sa isang marriage, lalo na kung matagal na. So, umpisa siguro kahit paano. Pero katagalan yan, magde-decline at magde-decline yung ligaya ng babae na yan sa lalaki na yan. So, kung umiinom kayo ngayon, tapos nagkukwentuhan kayo, pwede mong i-trigger yun ng kahit paano. Ay mo, lasing ka na, mukhang mabigat ang problema mo, malamang may issue na naman kayo ng mister mo. Kamusta na ba kayo? Ayan, mag-open up na yan unti-unti. Hanggang sa gatungan mo ng gatungan, habang nagkukwento siya, ganun ba? Nag-aaway pala kayo palagi. So, paano yan? Pagka nag-aaway kayo, anong ginagawa mo? Puro iyak ka lang. Kawawa ka naman, di ba? So, yun nga, iyak lang ako ng iyak, mag-isa palagi. Tapos hindi niya ako maintindihan. Kawawa ka naman pala pagka inaaway ka niya. Buti natatagalan mo pa yan, hindi pa rin tinatapos yung relationship ninyo. Habang ginaganyan ka na pala niya, hindi na pala maganda yung treatment sa'yo. Ganun, gatungan mo ng gatungan hanggang mag-open up yan tungkol sa mister niya. Tapos mag-agree ka, pakita mo na nagkakasundo kayo, na mature ka, kaya magtago ng sikreto, na kalmado ka, kontrolado mo yung emosyon mo, okay? Tapos exciting ang buhay mo. Matter of fact, pupunta ka ng Japan next year at sa mga moment na to, naghahanap ka ng makakasama mo sa Japan na ang gusto mong makasama ay of course isang babae. Di ba? So nakaset na yun lahat. So sa mga moment na yun, may idea na siya kung anong pwede mangyari sa relationship na pwede magkaroon kayo. So ngayon, isiset mo lang yung date, at pag naset mo yung date, doon na yan papunta. Okay, pero again, may video na ako kung paano isi-set yung date. Okay, ano mga sabihin sa date, anong gagawin sa date, paano ipa-sign sheet test, paano manatili yung masculine frame. Okay, pero sa ngayon, ito muna yung isi-share ko sa inyo na pwede ninyong malaman tungkol dito. Okay, nasa yan kung ikaw ba yung nasa side na gagawa nito o ikaw yung nasa side na magagawa nito. Okay, so awareness na to sa'yo. Dahil nga, of course, again, kung ang gagawin ko lang, ibabalaan ko yung mga mister at mga boyfriend sa mga bagay na hindi na dapat gawin, wala silang pakialam sa video na ito. Dahil nga, mga arrogante yan, feeling lang magagaling sila dahil may babae na sila. Okay? So, para mailigtas natin itong mga na to, mga ulol na to na hindi nag-iisip ng tama, then, So, dalawang na lang tayo. Both sides ang pwede natin maturuan ngayon. Okay? Pero, nasa inyo, again, delikado to sa mga gagawa nito. Mag-ingat kayo. Beta yung mga boyfriend yan. Beta yung mga asawa niyan. Okay, mga beta male yan. Mga simp yan. Mga emotional yan. Simula in love, nagpakasal nga. Pinagpalit yung kalayaan niya para lang sa, yun sa Fifi. Fifi. Diba? Ni Ea. Diba? Para lang doon. Yun yung kapalit. Para lang sa tahong. Diba? Kalayaan mo, pera mo, enerhiya mo. Diba? Potential mo, lahat-lahat, pinagpalit mo para lang doon. Diba? So, beta yung mga yan. Mag-ingat kayo dyan. Biglang magwawala yan yung mga may asawa na yan. Pansinin nyo, pati mga vlogger na may asawa sa, sa social media. Diba? Pati mga artista, mga celebrity. Ganyan sila. Emotional. Okay? So, mag-ingat kayo dyan. Sa Raffy Tulfo in action, nangyayari yan. Okay? Biglang sabog, may gagawin na hindi maganda. Okay? Tsaka may kaso yan. So, mag-ingat kayo. Hindi gustong mapahama kayo. Alam ko na interesado kayo na malaman kung paano nangyayari yun, anong ginagawa. Kaya kinukwento ko to. Okay, gusto mong iwasan ito someday, alam mo na ngayon kung anong pwede marinig ng misis mo, anong pwede marinig ng boyfriend mo, diba? O ng girlfriend mo. Okay? Anong mga pwedeng sabihin, anong pwedeng gawin sa kanya. So, mapaghandaan mo na ngayon. Mag-ready ka. Ayusin mo yung sarili mo. Huwag mo na hayaan magmukha kang beta sa mata niya. Dahil pag nagmukha kang beta sa mata niya, tapos kasi problema, kung kasal na kayo, o boyfriend ka nito,
matic betamilsim ka na kagad nun. Okay, so ibig sabihin, nagbabadya na yun. Kumbaga, nakadestin kayo na someday panigurado, it's either mag-cheat sa'yo yung asawa o yung girlfriend mo, o kaya naman, iiwanan ka nito, o kaya naman magsasama kayo nito, pero may ibang pwedeng mangyari sa ibang lalaki with her, nang hindi mo alam. Yung iba nga, binibigyan ka pa ng anak na hindi sa iyo. Kaya nyo maniwala, nasa inyo yan. Okay, pero maniwala kayo sa akin, yung mga ganyang klaseng lalaki, hindi masasaya yung mga wife, ay mga husband, yung mga mister, at saka yung mga boyfriend. Hindi ganun kasaya yan sa relationship nila. Dahil nga, of course, nila nakuha yung full potential ng babae nila. Toxic yan, lalo na yung marriage. Pagka matagal na, toxic na yan. Okay? Kaya papasok ka para, kumbaga, kahit paano, is mabawasan natin yung katoxican ni Mrs. Okay, nasa sa inyo na yan. Okay? Ako, na ako dyan, medyo tapos na ako, pero mga boyfriend, di ba? Kahit paano, madali kasi makuha yun. Pero hindi ko naman laging ginagawa, naawa na rin ako sa mga boyfriend na yan, eh. Yun nga lang, pagka may maangas sa internet, yung mga tinitira ako sa comment section, doon ako mas lalong ginaganahan dyan sa mga may boyfriend na babae. Okay, mga taken, mga committed na babae, lalo akong ginaganahan. Sabi ko, ganun ba? O, sige, halika dito. Subo mo to. So, yeah, anyway, so hanggang dito lang muna tayo. Again, unahin ng grind and purpose, yung self-improvement at yung pag-abot natin sa tunay natin potential. Okay, itong mga dating video na ito, tinuturo ko lang sa inyo para at least di kayo magkaroon ng problema sa babae, na actually problema na kapag nangyari is makaka-apekto sa mga bagay na mas importante sa buhay natin bilang lalaki. Okay, pwede tayo masira dyan. Actually, hindi tayo masira dahil sa babae, masira tayo dahil sa emosyon natin o sa kawalan natin ng kaalaman sa katotohanan tungkol sa kanila. Okay? So, yeah, again, safe X is the best X. Mag-ingat kayo. Mag-enjoy pa rin kahit paano sa life. Okay? And sa kung ano mang gagawin ninyo. Okay? Pero, lagi niyong tandaan na, na walang ibang mas importante sa mundo kundi yung purpose mo o yung sabihin nating yung buhay mo, yung pagiging healthy mo, yung buhay mo na maayos. Okay, kaya ginagawa natin to. So, kung gagawin nyo to, mag-ingat kayo kasi nga pwedeng mapahama kayo sa bagay na ganito. Pero kung gusto nyo lang malaman, at least para magkaroon lang kayo ng idea, then panoorin yung mga video ko na katulad nito. Okay, so, yeah, mag-ingat kayo mga G. Stay away!